Sa isang mapayapang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, sa bayan ng Kalamba, ay sinilang ni Teodora ang isang sanggol na labis niyang kinatuwa ng lahat. Dahil kung titingnan, ay may malaki itong ulo na pinangalan ng Rizal. Makaraan ang 3 taon, si Pepe ay 3 taon na. Ang kanyang ina na si Teodora ang nagsilbi niyang guro. Tinuruan niya ito kung paano magbasa ng mga titik ng alpabeto sa Tagalog, Ingles at Espanyol. At tinuruan rin ito ng kanyang ama kung paano magdasal ng Tagalog, Ingles at Espanyol o gumawa ng sariling dasal. Jose, basahin mo nga ito. A, ba, ka, da, e, ga, a, la, ma, na, ba, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling! Ngayon, sa wikang Ingles naman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Mahusay! Ang unang araw ni Pepe sa binyan. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng lengguwahe ng Espanyol? Kaunti lang po, maestro. Magsalita ng Latin, marunong ka rin ba? Kaunti lang din po, maestro. Maliit ka na ang bata, maliit na rin ang kalaman mo. Isa kang tunto! Sa binyan, nakaranas si Pepe ng iba't ibang pagsubok na hindi niya nararanasan sa kanilang tahanan. Naranasan rin niya na kutsain ng kanyang mga kaklase. Ako? Tiyonggo? Ano ikaw? Bangus? Okay lang maging bangus kaysa naman tiyonggo na may itim na maliit pa ang utak. Gusto mong suntok? Sa kabila nito, siya pa rin ang nangunguna sa kanilang klase. Nang ito ay nakagawa ng kanyang unang tula na pinamagatang Ang Aking Kabata, na may layunin na sumasalamin sa mga Pilipino at pagpapahalaga sa sariling wika. At nagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ng 1.5 taon, siya ay nagpatuloy na nanguna sa kanilang klase at tinalo niya pa ang ibang estudyante, mapa-Espanyol man, Latin at iba pa. Adios, gracias, estudiantes. Adios, gracias, senyor! Ito ang liham na perika daw sa Kalamba, Pepe. Salamat, aking ate. Taong 1,872 hanggang 1,877, si Rizal ay pumasok at nag-aral sa paaralang Ateneo de Manila sa ilalim ng pangangasiwa ng mga paring Kastila. Buenos dias, Kuya Pasiano. Buenos dias, Jose. Kuya Pasiano, maaari mo ba ako samang sa aking pagsusulit? Sige, tara. Simulan na ng magsusulit. Maaari na kayo mag-usap. Ipasa nyo na inyong kwadernong sulatan. Pagkatapos niyang makapasa sa kwalipikasyong pagsusulit, si Rizal ay naghangad na makapasok sa Ateneo Municipal. Jose, kinalulungkot ko sapagkat ikaw ay uli na. Hindi ka pasado dahil ang labi mo ay maputla at ang iyong katawan ay bayat. Kahit si Jose ay hindi natanggap, may alam siyang tao na makakatulong sa kanya. Siya si Manuel Ceres Burgos. Jose, anong malungkot, Jose? Kulang, hindi ka nakapasan.
Opo. Kaya Jose, matutulungan kita. Anong paraan ito? Papalitan mo lamang ang iyong apelyido ng Rizal. Bakit po? Kasi ang merkado ay matulog sa mga otoridad, Jose. Jose, naaalala mo pa ba ang kapatid mong si Pasiano? Siya siyang matalik na kaibigan ng aking isa. Sino po ang iyong pinsan? Siya siyang leader ng isang organisasyon. Pero makinig, huwag mo lang intindihin yun, Jose. Makinig ka na lamang sa aking payo. At tinitiyak ko sa iyo na makakapasok ka sa universidad. Si Rizal ay nakinig sa payo ni Manuel Ceres Burgos. Ginawa niya ang sinabi nito. Binago niya ang kanyang tunay na apelyido na Rizal. Pagkatapos niyang baguhin, ito ay natanggap sa institusyon. Sa kanyang ika-4 na taon sa Ateneo, si Rizal ay nagtapos na may antas na Bachelor in Arts na may pinakamataas na karangalang pang-akademiko. Finalmente termine contigo también. Parece que no puedo convertirte con leyente. Kumusta ang pagsulat mo, Rizal? Tapos ko na ito. Ngunit hindi ko magawang ilathala. Kung gano'n, ay pera ang kailangan mo. Oo, aking kaibigan. Mayroon ako rito. Maaari ko ito ay pera sa iyo. Subalit hindi ko alam kung ito ay sasapat na. Malaking halaga na ito. Siguradong makakatulong sa akin ito. Sana nga. Salamat aking kaibigan Maximo. Naalis na. Tipo tayo ngayon para formal na simulan ang reforma tungkol sa paglaban ng atin sa ating kalayaan na walang dumadanak na dugo. Hindi ba tayo mapapahamak? Sapagkat maaari itong maging sabihin ng alitan sa atin at sa mga Espanyol. Tama, maaaring mali ang pag-unawa nila sa paraan na gusto natin. Ang unang batas ng ating samahan ay ang maging magkaisa at maging isa lamang. Lahat ba ay sumasang-ayon sa reformang ito? Tayo para sa atin. At ngayon, ang La Liga Pilipina ay naitatag na. Mabuhay ang Liga Pilipina! Mabuhay! 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 Buenos dias, General. Buenos dias. Si Rizal ay bumuo ng samahan upang magkaisa ang mga tao laban sa atin. Ano? Huliin si Rizal. Si Senyor. Nyeta. Jose Protasio Rizal, ikaw ay pinapatawan ng salang pagre-rebelyon at inaalsa ng karapatang kumuha ng tagapagtanggol upang protektahan ang iyong sarili. Julius Rizal, Ito yata ang unang pagkakataon na narinig ko yung salitang ganyan. Ade-ade, bagay sa iyo. hindi patas ang ginawa sa iyo, Rizal. Hindi man lang tayo binigyan ng laban. Minanipula nila ang kaso. Bakit ka magagalit? Sa ganun, ako naman ang mamamatay. Labis ako nahiya sa iyo, Rizal. Hindi ko kayang tanggapin to, Rizal. Aalis ako sa trabaho sa gobyerno at babalik sa Espanya. Pero bakit? Labis akong nahihiya sa inyo, Rizal, at sa iyong pamilya. Hindi man lang kita nagawang tulungan. Ayos lang ang lahat, ade-ade. Senyor, maaari po bang makausap siya niya po? Nais ko sana humingi ng tulong para sa alam ko si Jose. Ayaw na General na tumanggap ng panahon niya. Pakiusap, maawa na kayo. Si General Valeria lang ang aming paraan para maligtas si Jose. Por favor, madam. General, tulungan niyo po ako. Pakiusap na tulungan niyo yung anak ko na si Jose. Senyora, por favor. Pasiano, aking kapatid na mahal, ipinamamanig ko sa iyo na huwag kang mag-alala. Huwag mong ipadamdam sa akin ang kalagayan, sapagkat ako'y handa ng mamatay. Ang ating bayan ay kailangan ng sakripisyo, at ako ay magpapasakop sa aking tadhana. Pagkatapos ng lahat ng ito,
Walang kalungkutan sa aking puso. Paalam kapatid ko, at patuloy na maglingkod sa bayan. Ang aking buhay ay para sa bayan, at umaasa akong magtagumpay kayo sa hinaharap. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalaang nangyari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkakabayani sa sariling bansa? Buong buhay ko, wala kayong ginawa, kundi ang husgahan ako, basahin ako. Kinuha nyo na ang lahat, pati ang bayang kong minamahal. Kung ano-ano ang hinihingi nyo, pero hindi nyo pa rin makita kung sino ako. Marami na kayong binigay. Bakit pati ang buhay ko? Patahimikin nyo na ako para makita ko ang sarili ko. Mamamatay akong hindi makikita ang mukhang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita, at huwag kalimutan ang mga nabulag sa dilim na gabi. Ako, si Jose Rizal, Consumatum Est.